Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for September 1 to 15, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan. So, let's see. Aries, what's coming to you? Energy update. September 1 to 15. Saturn. OMG. Si Daddy Saturn. Si Saturn kasi is about a lot. This is karma. This is discipline, structure, time, patience, no? So, maaring a lot of things are going on with your life, Aries, na isipin mo na lang na itong nangyayari na to ay binibigyan ka ng lesson, life's lesson, na magiging beneficial sa'yo sa journey mo dito sa mundo. Whatever this is, no? Sa relationship, sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo. Second house, o pwedeng challenges in your finances. Maaring meron kang kailangang pagkagastusan, hindi mo inaasahan. Maari kasing ito yung lesson na tinuturo sa'yo na may mga bagay na kailangan kang paglaanan, no? Or ayusin sa iyong finances. Kasi pwedeng pagdating sa kaperahan, wala kang disiplina. Gastos dito, gastos doon. Pero pagdating na ng mga emergency, wala ka nang magastos, 'di ba? So, I think for some of you, you are learning a lesson when it comes to your finances on kung paano mo i-handle, i-manage yung iyong kaperahan, yung trabaho mo. And marami tong nasa-sense ko na energies from you na pwedeng meron kang talento na hindi mo ginagamit, no? Na parang you are very talented in a lot of things. Alam mo sa sarili mo na talentado, na talented ka, no? Kaya lang hindi mo siya ginagamit to improve your life. So, sayang, 'di ba? So, maaring ngayon, merong challenge na ibibigay sa'yo si Saturn para ma-realize mo kung gaano kaimportante nung talento mo na yon para mas mapaunlad mo yung buhay mo. Third house, maaaring yung talent nyo may kinalaman sa communication, writing, sa boses ninyo. Pag sinabing boses, hindi lang naman sa pagkantayan, no? Pwede rin sa podcasting, vlogging, no? So, marami kang resources na you will have to explore na hindi mo kailangan sayangin. So, ngayon, tinuturuan ka ni Saturn na madisiplina yung sarili mo or to explore yung kung ano pa yung igagaling mo, kung ano pa yung mga pwede mo pang ikaunlad sa buhay. Overall energy the Hangman. Yung iba sa inyo, Aries, nagpo-procrastinate. Alam mo yung tipo naghihintay ka ng right timing, 'di ba? Perfect time. But actually, the perfect time is now. Okay? Ngayon na 'yon. Kung lagi mong isipin na, ay, dapat may ganito, or dapat ganito. Kasi paano kung hindi dumating yung ganito, or kung ano yung hinihintay mo, di hindi mo na siya magagawa. 'Di ba? Yung iba sa inyo, you are medyo natatagalan kayo sa pag-execute ng inyong mga plano. Na, anong tawag doon? Paralysis of the analysis. Kasi marami kang ino-overthink, marami kang iniisip. Tapos, kakaisip mo, hindi mo na nagagawa. Tapos, yung naisip mo na kung nagawa mo, nauna ka sana, kaya lang may iba ring nakaisip nung naiisip mo, so nagawa na niya,
nauna na siya sa'yo. 'Di ba? Nakakainis yung gano'n. So, talagang sabi nga daig ng maagap ang masikap. Ano daw? Daig ng maagap ang masipag. 'Di ba? Basta bahala na kayo i-connect yan sa situation nyo. Your challenge is the Ten of Cups. So, maaring may challenge pagdating sa family ninyo. Pwedeng nawawalan kayo ng inspiration, motivation, or merong issue sa relationship nyo, lalo na sa family ninyo, na pwedeng yun yung nagiging dahilan kaya nawawalan kayo ng gana. Isipin nyo na lang na hindi nyo gagawin yan para sa ibang tao, para sa sarili nyo. 'Di ba? Your opportunity, ganda, 4 of Wands. May celebration, Meron ka ng opportunity na matupad yung mga pangarap mo. You just need to take action. And, kung kailangan mo ng tulong, someone is there to support you, 'di ba? Merong fellowship dito Ibig sabihin niyan is someone who has the same compassion, love, attention. Sumusuporta sa'yo. Your blessing is the Knight of Swords. As a blessing, this is about mabilis na pagkilos dahil sa inyong mga iniisip. Parang kabaliktaran siya nitong the Hanged Man, na I think ngayong first half ng September, you will realize na natatagalan ka sa isang bagay na gusto mong gawin dahil gusto mong maging perfect. And now you will realize what you need to do. At ito yung tipong parang magigising ka na, okay, kailangan ko lang gawin to. Sige, yan, gagawin mo na siya. Kaya lang, ang tendency lang dito, minsan, mamadaliin mo naman, no? So, with control. Kasi si Saturn is also about control, structure. So, kung sa tingin mo walang structure, hindi mo ma-manage, ayusin mo muna yung plano mo para one by one, yun yung gagawin mo. Mahirap kasi yung wala kang plano. Ako, kapag nagre-read ako, every day, naglalagay ako may schedule ako kung ano yung gagawin kong reading for that day. Tapos may mga times na mga unexpected, hindi ko magagawa. So, nag-a-adjust. So, pwedeng ganun yung gagawin ninyo. Money, career, finances. Judgment, may change. Rebirth, bagong ikaw. May iba sa inyo, maaring you will finally i-embrace mo na yung talents mo, yung skill set mo. Na-realize mo na kasi kung ano yung kakayanan mo talaga. Oo. At saka meron ka ritong clarity of yung mga traits mo, yung mga attitude mo towards your career, your job, your finances, na alam mong hindi nakakatulong sa pag-unlad mo, ile-let go mo na yun. Maaring may nagme-mentor sa inyo, pwedeng magkakilala kayo nito, na nagbibigay sa'yo ng gabay. Sabihin, Aries, wag mong gawin yan. O kaya, ito yung gawin mo, ito yung makakabuti sa'yo. Parang nagiging guide mo. Yung iba naman sa inyo, pwedeng hindi nyo to kilala. Like, hindi nyo personally kilala, pero kilala nyo siya. Hindi ka niya kilala, pero kilala mo siya. Let's say, for example, book author, no? Na fina-follow mo, na nagbibigay siya ng mga financial advice, or financial guru na pinapanood mo sa YouTube, no? So, nakakakuha ka ng insights sa kanila, kaalaman, kung paano mo ma-handle ang iyong finances, or kung paano ka makakakuha ng bagong skills na pwede mong pagkakitaan, no? Ngayon kasi, computer age, so marami na tayong, mga
resources ng information, sources of information. Oh, you have the star. I think Aries, kumbaga parang may inspire ka ulit. May inspire ka ulit na mangarap. Mangarap para sa sarili mo, para sa future mo. You have sa relationship, 9 of Pentacles, 4 of Swords, 9 of Swords. Okay. If you are in a relationship right now, pipiliin mo yung katahimikan ng isip mo. Lalo na kung very stressful or ang relasyon mo dito sa taong to is very toxic. Magfo-focus ka sa career mo, sa finances mo, sa stability mo. Kung ikaw naman ay single, maaring umiiwas ka sa mga potential romantic connections, lalo na kung nakakita ka ng red flag. Dealings or relationship with a man, so maaring importante yan sa inyo ngayong first half ng September. Celebration, fun, enjoyment, o meron kang isa-celebrate. Maaring ito yung mga parang mga milestones mo, 'di ba? Small wins. You also have younger man. So merong merong younger man. Okay. Pwedeng mga importanteng tao sa buhay mo 'yan, no, nakasama mo sa iyong journey. Marriage, nako. Oh. And someone working against you. Oh, nako, Aries. Yung ito sa iba lang naman to hindi magre-resonate para sa lahat. But some of you merong sa relationship, no, na pwedeng may ginagawang kalokohan ang inyong person na hindi nyo alam. Oh, kaya nag-overthink na naman no. Ay nako, ewan ko, bala kayo kung maniniwala kayo dyan. So, gratitude is the life force of peace. What are you thankful for? Yes. So, counting your blessings. Napaka-importante niyan para mag-ground mo yung sarili mo na you are blessed, no? Minsan kasi hindi na natin pinapansin yung mga, even yung mga maliliit na bagay, no? Na akala natin hindi yun blessing. Pero, that's a blessing. Yung good health, wala kang sakit, di ba? Blessing yun. Nakakapagtrabaho ka, maayos ang pakiramdam mo, blessing yun. So, you have to be grateful. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.